5 senyales na sobra na ang asukal sa katawan mo. Alam mo ba na kahit hindi ka mahilig sa candy o soft drinks, pwede ka pa ring sobra sa asukal? At kapag pinabayaan, tahimik nitong sinisira ang katawan mula sa pankreas, kidney, hanggang sa puso. Kung iniisip mo na normal lang siguro ang pagod, uhaw o cravings, baka ito na ang warning signs na hindi mo dapat balewalain. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 senyales na sobra na ang asukal sa katawan mo. Hindi ito pananakot, kundi paalala na may magagawa ka ngayon para maiwasan ang sakit bukas. Ako si Doc at gaya ng isang doktor na kapamilya ang tono, tutulungan kitang maintindihan ng malinaw at praktikal kung paano mo makikilala ang mga senyales na ito at paano mo sila maaagapan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, inaanyayahan kitang mag-subscribe nang sa ganun, una kang nakakaalam sa mga bagong upload namin. Ano ang sobrang asukal? Kapag sinabing asukal, hindi lang ito yung nakikita natin sa candy o soft drinks. Kasama rin dito ang mga pang-araw-araw na pagkain na akala natin ay safe. Kanin, lalo na kung puting kanin at sobrang dami ng servings. Tinapay at pandesal na puti, matatamis na kape, frappe, at milk tea na parang dessert na rin. Mga processed food gaya ng instant noodles, biscuits at fast food. Ang problema, kapag sobra ang asukal na pumapasok sa katawan, para kang nag-overload ng makina. Apektado ang pankreas, ito ang gumagawa ng insulin. Kapag araw-araw siyang binabahan ng asukal, napapagod siya. Para bang driver na walang pahinga, pwedeng humina ang performance. Ang kidney, ito ang nagfi-filter ng dugo. Kapag laging mataas ang sugar, para siyang strainer na barado. Unti-unti siyang nahihirapan maglinis, kaya tumataas ang risk ng kidney disease. Ugat at puso, isipin mo, parang tubo na laging binabahan ng matamis na syrup. Unti-unti itong nagiging malagkit, kumakapal ang lining, at pwedeng magdulot ng high blood pressure at heart problems. At hindi lang yan. Kapag sobra ang asukal, mas mabilis kang mapagod kahit wala ka pang ginagawa. Mas madalas kang mag-crave ng pagkain parang hindi ka nabubusog. Tumataas ang risk ng diabetes na pwedeng magdala ng komplikasyon sa mata, paa, at iba pang organs. Kaya tandaan, hindi porket hindi matamis sa panlasa, ligtas na. Ang kanin, tinapay at processed food ay pwedeng magdala ng hidden sugar na sumasakit sa katawan nang hindi natin namamalayan. Kumbaga, ang sobrang asukal ay parang tahimik na kaaway, hindi agad ramdam, pero unti-unting sinisira ang mga vital organs natin. Kaya kung iniisip mo, paano ko malalaman kung sobra na ang asukal sa katawan ko? Huwag kang mag-alala. May mga senyales na pwedeng makita mismo sa araw-araw. Parang warning light sa kotse. Kapag nag-o-on, ibig sabihin may problema na sa loob. Ganito rin ang katawan natin. Nagbibigay siya ng mga palatandaan bago pa lumala. At dito napapasok ang mahalagang bahagi ng usapan natin. Ang 5 senyales na sobra na ang asukal sa katawan mo. Kung makikita mo ang isa o higit pa sa mga ito, magandang maging alerto at mag-adjust agad sa lifestyle at pagkain. Kasi tandaan, mas madaling iwasan ang sakit kaysa gamutin kapag huli na. KGK, ikaw ba ay nag-aalala sa mataas na asukal? I-type ang isa kung oo at ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Tara alamin na natin ang mga senyales na ito. Unang senyales, madalas na pagod, kahit sapat ang tulog. Kung pakiramdam mo, laging kang drained, parang wala kang gana kahit bagong gising. Inaantok agad pagkatapos kumain, lalo na kung heavy meal. Wala kang energy kahit maayos ang tulog at kumpleto ang oras ng pahinga. Posibleng dahilan, sugar spike at biglang bagsak. Ganito ang nangyayari. Kapag kumain ka ng sobrang matatamis o high-carb food, biglang tumataas ang asukal sa dugo. Para kang binigyan ng instant boost. Parang rocket na mabilis umakyat. Pero ilang oras lang biglang bumabagsak. Kaya ang ending, pagod, antok, at parang ubos ang lakas. Isipin mo na lang, para kang sumakay sa roller coaster. Ang taas ng thrill sa umpisa, pero pagkatapos ng ride, hingal na hingal ka at drained.
Ganyan ang epekto ng sugar spike sa katawan. At tandaan, madalas itong unang senyales ng insulin resistance. Ibig sabihin, nahihirapan ng kilalanin ng katawan ng insulin na dapat magdala ng asukal papasok sa cells. Kaya imbes na maging fuel, naiipon lang sa dugo at nagdudulot ng pagod. Kung mapapansin mo na kahit sapat ang tulog mo, lagi ka pa ring lutang o antukin, magandang mag-ingat. Hindi lang ito simpleng kulang sa pahinga. Pwede itong warning sign na sobra na ang asukal sa katawan mo. Tip: subukan mong bawasan ang matatamis at refined carbs sa umaga. Kapag mas balanced ang pagkain, mas steady ang energy, hindi ka agad babagsak. Pangalawang senyales, madalas mauhaw at umihi. Ito ay klasikong senyales, pero madalas hindi pinapansin. Maraming tao ang iniisip, normal lang siguro kasi mainit ang panahon o siguro dahil marami akong nainom na tubig. Pero kapag paulit-ulit na nangyayari, baka hindi simpleng init o hydration issue lang. Kapag mataas ang asukal sa dugo, sinusubukan ng katawan na ilabas ito sa pamamagitan ng ihi. Parang nag-o-overflow ang system, kaya ang kidney mo ay napipilitang magtrabaho ng doble. Ang resulta, madalas kang mauhaw. Kahit uminom ka na ng tubig, parang kulang pa rin. Madalas kang umiihi. Minsan pati sa gabi napuputo lang tulog dahil kailangan mong bumangon. Isipin mo na lang, para kang may gripo na hindi mapatay. Tuloy-tuloy ang daloy kasi sinusubukan ng katawan na i-flush out ang sobrang asukal. At dito nagsisimula ang tahimik na stress sa bato, kidney. Kung araw-araw siyang pinipilit mag-filter ng sobrang sugar, para siyang washing machine na laging overloaded. Sa una, kaya pa. Pero habang tumatagal, pwedeng masira ang mekanismo. At hindi lang ito tungkol sa kidney. Kapag madalas kang nauuhaw at umiihi, pwede ka ring ma-dehydrate. Masakit ang ulo, nanghihina ang katawan, nagiging dry ang balat at bibig. Kung mapapansin mo na lagi kang may dalang tubig dahil hindi mapawi ang uhaw, o kung napapansin ng pamilya mo na madalas kang pumupunta sa banyo, magandang maging alerto. Hindi ito simpleng mahilig lang sa tubig. Pwede itong senyales na sobra na ang asukal sa katawan mo. Tip: subukan mong i-monitor ang pag-inom at pag-ihi mo. Kung napapadalas ng hindi normal, magandang magpa-check ng blood sugar. Mas mabuti ng maagapan kaysa hintayin pang lumala. Pangatlong senyales, pagdagdag ng taba sa tiyan. Hindi lahat ng taba ay pare-pareho. May taba na nasa ilalim lang ng balat. Yan yung nakikita natin sa braso o hita. Pero ang taba sa tiyan ay ibang usapan. Mas konektado ito sa sobrang asukal. Kapag lagi kang kumakain ng matatamis o high-carb food, hindi lahat ng energy ay nasusunog. Ang sobra, iniimbak ng katawan bilang visceral fat, yung taba na nakabalot sa mga internal organs gaya ng atay, bituka at pancreas. At mas delikado ito kaysa taba sa ibang parte ng katawan. Bakit? Kasi ang visceral fat ay parang silent operator. Hindi mo agad nakikita, pero naglalabas ito ng mga chemical na pwedeng magdulot ng inflammation o pamamaga sa loob ng katawan, hormonal imbalance na nagpapahirap sa insulin na gumana, mas mataas na risk ng diabetes, high blood pressure at sakit sa puso. At tandaan, kahit payat ka, pwede ka pa ring may visceral fat. Hindi porket slim ang katawan, ligtas na. Kung mahilig ka sa matatamis, milk tea, soft drinks o puting kanin, pwedeng magtatago ang taba sa loob ng tiyan mo nang hindi mo namamalayan. Isipin mo na lang, para kang may storage room sa loob ng tiyan. Kung lagi mong pinupuno ng asukal, unti-unti itong nagiging bodega ng taba na hindi nakikita sa labas. At kapag napuno na, doon nagsisimula ang problema. Mas mabilis kang magka-diabetes, fatty liver, at iba pang komplikasyon. Kaya kung napapansin mong lumalaki ang tiyan kahit hindi ka naman tumataba sa ibang parte, magandang maging alerto. Ito ay senyales na baka sobra na ang asukal sa katawan mo. Tip: subukan mong bawasan ang refined carbs at processed food. Dagdagan ang gulay, protina at whole grains para mas stable ang blood sugar at hindi agad naiimbak bilang visceral fat. Pang-apat na senyales, malabong paningin o madaling magka-impeksyon. Kapag pabago-bago ang asukal sa dugo, hindi lang energy ang naapektuhan. Direkta, ring naapektuhan ang mata at immune system. Sa mata,
Kapag tumataas at bumababa ang sugar, nagbabago rin ang fluid balance sa loob ng mata. Parang lente ng camera na biglang nagiging malabo. Kaya minsan, kahit malinaw ang paningin mo dati, bigla kang nagkakaroon ng blurred vision o parang may ulap sa harap ng mata. Sa immune system, ang sobrang asukal ay parang traffic jam sa katawan. Nahihirapan ang white blood cells na lumaban sa mikrobyo. Kaya mas madali kang tamaan ng sipon, ubo o iba pang impeksyon. At kapag nasugatan ka, mas mabagal gumaling dahil hindi makapagtrabaho ng maayos ang immune defense. Mga karaniwang reklamo. Madalas sipunin kahit hindi malamig ang panahon, sugat na ang tagal bago magsara. Lagnat o impeksyon na paulit-ulit bumabalik. Isipin mo na lang, para kang may security guard na laging antok. Dahil sa sobrang asukal, humihina ang bantay ng katawan mo. Kaya mas madaling makalusot ang mga mikrobyo. At tandaan, hindi ito simpleng normal lang na sipunin o mahina lang ang mata. Kapag paulit-ulit na nangyayari, pwede itong senyales na sobra ng asukal sa katawan mo. Tip: kung napapansin mong madalas kang nagkakaroon ng malabong paningin o mabagal gumaling ang sugat, magandang magpa-check ng blood sugar. Mas mabuti ng maagapan kaysa hintayin pang lumala at magdulot ng komplikasyon sa mata o immune system. Panglimang senyales, matinding cravings sa matamis. Kung napapansin mo na, kailangan mo lagi ng matamis para makaramdam ng saya. Hindi ka mapakali kapag wala kang dessert, milk tea o kahit simpleng candy. Parang may kulang kapag hindi ka nakatikim ng sugar sa isang araw. Tandaan, ito ay hindi kahinaan ng loob. Hindi ito simpleng mahina ang disiplina. Ito ay epekto ng tinatawag na sugar-dopamine cycle. Ganito ang nangyayari. Kapag kumain ka ng matamis, tumataas ang dopamine sa utak. Ito ang happy hormone. Parang instant reward system. Biglang gumagaan ang pakiramdam, nagiging mas alerto, mas masaya. Pero ilang oras lang, bumabagsak ulit. At dahil bumaba ang dopamine, hahanap ka na naman ng panibagong sugar hit. Isipin mo na lang, para ka nakahook sa isang teleserye. Isang episode lang, gusto mo na agad ng kasunod. Ganyan ang sugar cravings. Hindi natatapos sa isang bite. Gusto mo pa ng sequel. Ang problema, mas maraming sugar, mas maraming cravings. Parang vicious cycle na paulit-ulit. At habang tumatagal, mas nahihirapan ang katawan na kontrolin ang blood sugar, kaya tumataas ang risk ng obesity, diabetes, at heart disease. Kaya kung napapansin mong hindi ka mapakali kapag walang matamis, magandang maging alerto. Hindi ito simpleng mahilig lang sa dessert. Ito ay senyales na baka sobra na ang asukal sa katawan mo at naapektuhan na pati utak at hormones mo. Tip: subukan mong palitan ang matamis na mas healthy na reward. Prutas gaya ng saging o mansanas, dark chocolate sa tamang dami, o simpleng pag-inom ng tubig at paghinga ng malalim para ma-reset ang cravings. Kapag unti-unti mong binawasan ang sugar, mas bumababa rin ang cravings at mas nagiging steady ang energy at mood mo sa araw-araw. Bakit delikado kapag pinabayaan? Kapag hindi naagapan ang sobrang asukal sa katawan, unti-unti itong nagbubukas ng pinto sa mas mabibigat na sakit. Pre-diabetes, ito ang unang babala. Mataas na ang blood sugar mo, pero hindi pa umaabot sa diabetes. Parang yellow light sa traffic, hindi pa pula, pero kung hindi ka titigil, siguradong may bangga. Diabetes, kapag tuloy-tuloy ang taas ng asukal, nagiging chronic na kondisyon. At dito na pumapasok ang komplikasyon. Problema sa mata, diabetic retinopathy, sugat na hindi gumagaling, risk ng amputation sa paa. Chronic kidney disease. Dahil sa sobrang trabaho ng kidney sa pag-filter ng sugar, unti-unti itong napapagod. Parang washing machine na araw-araw overloaded hanggang sa masira ang motor. Kapag umabot sa dialysis, malaking pagbabago sa buhay ng pasyente. Heart disease. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng pamumuo ng taba at inflammation sa ugat. Parang tubo na barado ng mantika. Resulta? High blood pressure, heart attack, or stroke. Hindi ito pananakot. Ito ay paalala. Ang sobrang asukal ay parang silent killer. Hindi agad ramdam, pero unti-unting sinisira ang katawan. Isipin mo na lang, kung araw-araw mong pinapabayaan ang sugar overload, para kang nag-iipon ng utang na may interes. Sa simula, maliit lang. Pero habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki hanggang hindi mo na kayang bayaran. Kaya mahalagang maagapan habang maaga pa. Magpa-check ng blood sugar kung may senyales ka na. Ayusin ang diet, bawasan ng matatamis, dagdagan ng gulay at protina. Gumalaw araw-araw, kahit simpleng lakad lang. Tandaan, mas madaling iwasan ang sakit kaysa gamutin kapag huli na. At kung aalagaan mo ang katawan mo ngayon, mas haba ang oras na makakasama mo ang pamilya mo ng malusog at masaya. Ano ang pwede mong gawin na yon? Hindi kailangang biglaan, hindi kailangang perfect agad. Ang mahalaga ay unti-unti mong binabago ang mga nakasanayan.
Bawasan ang matatamis na inumin. Kung dati araw-araw may soft drinks o milk tea, subukan mong gawing paminsan-minsan treat na lang. Isipin mo, bawat baso ng matatamis ay parang dagdag na utang sa katawan. Kapag binawasan mo, mas gumagaan ang load ng pancreas at kidney mo. Half rice kung kaya. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain ng kanin. Pero kung dati 2 sandok, subukan mong gawing 1 at kalahati. Parang budget plan. Kapag binawasan mo ang gastos, mas may natitira para sa mas mahalagang bagay. Dagdagan ng gulay at fiber. Ang gulay ay parang shield laban sa sugar spike. Kapag may fiber, mas mabagal ang pasok ng asukal sa dugo. Resulta, mas steady ang energy, hindi ka agad inaantok, at mas busog ang pakiramdam. Gumalaw pagkatapos kumain. Hindi kailangan ng gym agad. Kahit simpleng lakad-lakad lang sa bahay o sa kalsada. Isipin mo, para kang nagbukas ng switch na tumutulong sa katawan na gamitin ang asukal bilang fuel, imbes na itago bilang taba. Magpa-check kung may risk. Kung may family history ng diabetes o kung nararamdaman mo na ang mga senyales, huwag nang ipagpaliban. Ang simpleng blood sugar test ay parang CCTV. Nakikita mo kung may problema bago pa lumala. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagbabawal, kundi sa pag-aalaga. Hindi natin kailangang alisin lahat ng matamis sa buhay. Ang kailangan lang ay kontrol at balanse. Parang relasyon, kapag sobra, nasasakal. Pero kapag tama ang timpla, mas tumatagal at mas masaya. Kung sisimulan mo ngayon ang maliliit na hakbang, mas malaki ang tsansa na maiwasan ang prediabetes, diabetes at iba pang komplikasyon. At higit sa lahat, masahaba ang oras na malusog kang makakasama ang pamilya mo. Mga kapamilya, nakita natin ang 5 senyales na sobra na ang asukal sa katawan. At tandaan, hindi ito para manakot, kundi para magbigay ng paalala na may magagawa tayo ngayon para maiwasan ang komplikasyon bukas. Kung naramdaman mo ang isa o higit pa sa mga senyales na ito, huwag baliwalain. Maliit na hakbang lang. Bawas soft drinks, dagdag gulay, konting galaw, malaking tulong na sa kalusugan mo at sa haba ng buhay mo. Kung gusto mo pang matuto ng practical tips para sa kalusugan at nutrisyon, isubscribe mo na ang channel na ito. Pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video. At kung may kaibigan o kapamilya kang pwedeng makinabang sa usapang ito, i-share mo na rin. Dahil mas masarap ang buhay kapag malusog at mas masaya kapag kasama ang pamilya ng walang sakit na iniinda. Maraming salamat sa panonood at tandaan, alagaan ang katawan, kontrolin ang asukal at sabay-sabay tayong maging mas malusog. Sa susunod, paano ibaba ang asukal sa dugo nang hindi